na si Attorney Salvador Sal Panelo. bishops. Tulong at payo tagapamagitan sa ating mga lingkod bayan. Problema nyo, itawag kay Panelo. Magandang araw Pilipinas at sa lahat na nakatunin sa ating programa, magandang araw din po sa ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Narito ang programang Tutugon sa mga katanungan ng ating mga kababayan, walang iba kundi ang ating programa na sasagot sa inyong mga katanungan. At muli sa pangalan po ni kapartner Hannah Jane Sancho, ako po inyong mga kasama, Carlo de la Peña, at syempre ang sasagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan, walang iba kundi si Attorney Salvador Sal Panelo. Good morning, Attorney Sal. Good morning, Carlo. Magandang araw, Pilipinas, at magandang araw din sa lahat ng mga kababayan natin sa lahat ng sulok ng mundo. Ngayong Martes, ilan na ba ngayon? 16 Ika- na Attorney Sal. June 16. Ikalabing-anim ng buwan. Kaya nga, 16. Ikalabing-anim ng Opo. buwan ng Hunyo taong 2026. At para naman po sa ating mga kababayan na nais magtanong kay Attorney Sal sa ating mga pag-uusapan ngayong umaga ay maaari kayong tumawag o mag-text sa ating mga hotline na naka-flash po sa inyong mga screen. Ayan po, pwede nyo lang po i-take note. At sa ating nanonood sa ating mga social media channels ay pwede kayong magpadala ng inyong mensahe o komento sa ating live streaming chat box. Ayan. Sa pagsisimula po, Attorney Sal, na ating diskusyon ay may mga topiko po tayong hindi natalakay kahapon at gusto ko po natin na matanong po anong reaksyon nyo dito. Dahil nung nakaraang Biyernes, sa kanyang pagpunta or pagdalo sa ika-128 na araw ng kalayaan sa Davao City, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya susuportahan yung anumang hakbang na magpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paraang labag sa konstitusyon. Ayon sa kanya, bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang ipagtanggol at sundin ang saligang batas. Iginit din niya na wala siyang planong agawin ang posisyon kay Pangulong Marcos Jr. at nais niyang makita ng publiko kung gaano daw kawalang hiya ang kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, pinabulaanan ng Malacanang ang mga kumakalat na ulat sa umano'y planong destabilization o itong pag-atake sa Malacanang noong nakaraang June 12. Gayunman, inakusahan ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang kampo ni VP Sara na may kaugnayan sa mga pagtatangkang pahinain ang administrasyon. Sa isang talumpati sa pagdiriwang noong araw ng kalayaan sa Davao City, sinabi ni VP Sara na nawawala na yung tunay na kalayaan at soberanya ng bansa kapag yung mga opisyal ng gobyerno ay sangkot nga sa korupsyon. Aniya, bawat pisong nananakaw sa kaban ng bayan ay nagkakait sa mga serbisyong dapat na mapakinabangan ng ating mamamayan tulad ng sa edukasyon, sa kalusugan at sa kabuhayan, Attorney Sal. Ano pong inyong reaksyon doon sa naging pahayag ni VP Sara? Tama yung sinasabi niya na wala sa kanyang kamay ang pagpapalit ng liderato ng ating bansa. Yan ay nasa taong bayan at hindi siya maaaring sumali dyan sapagkat may sinumpaan siya sa batas na ipagtatanggol niya ang saligang batas. Ang saligang batas tinatakda na siya ay bilang vice-presidente, siya ang papalit sa presidente kung ano man ang mangyari dito. Kung ito ay magpitil sa tungkulin, magkasakit, na hindi na maaaring gampanan ng kanyang tungkulin bilang presidente, o kaya naman ma-impeach at makonvict, o kaya naman ito ay kusang magbitiw sa tungkulin. So madalit sabi, merong constitutional succession at hayaan niyang yun ay maganap. Yung mga hindi umano na nagpaplanong pabagsakin ng gobyerno, nasa kanila yan. Basta hindi siya sasama dyan. So madalit sabi, tama yung sinasabi niya, wala sa aking mga kamay ang pagpapalit ng presidente ng bansa o ang pagpapalit ng liderato. Tama siya dyan. Ayan po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na maaaring maghalal ang mayorya ng Senado ng ibang senador na mamumuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa halip na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon sa kanya, binago na ng Senado yung mga tuntunin ng
na payagan ang paghalal ng presiding officer na hindi kinakailangang Senate President. Posible umanong mapili ng mga senador na abogado gaya ni Senator Chis Escudero o si Senator Kiko Pangilinan bagamat wala pang final na decision. Iginit niya ni Lacson na mananatiling 16 yung boto na kailangan upang ma-convict ang isang impeached official alinsunod nga sa probisyon ng konstitusyon na nangangailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Tinutulan niya rin, Atty. Sal, yung mga haka-hakang maari daw ibaba sa 12 yung boto na kinakailangan para sa conviction. Nagbabala din siya sa posibilidad ng constitutional crisis kung meron daw mga senador na masususpende o mahaharap sa kaso dahil maaring hindi aabot sa kinakailangang 16 na boto. Aniya, dapat pag-aralan kung maaring magpatuloy ang mga senador bilang senator judges sa impeachment court kahit na masuspindi sila sa kanilang regular na tungkulin bilang mambabata. Samantala, nagpapatuloy yung debate pa rin, Attorney Sal, sa legal na interpretasyon ng katagang 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado kung ito ba ay tumutukoy sa buong 24 na Senado or senador o yung sa mga aktual na lalahok sa impeachment trial. Ano po sa tingin ninyo ang inyong komento dahil nga po yun nga sinabi ni Senator Ping Lacson na baka daw magkaroon ng constitutional crisis kasi baka hindi daw umabot sa sapat na boto yung pagkakaroon ng pag-attend ng mga senador sa impeachment trial court, Attorney Sal. Gunin-gunin niya lang yun. Walang crisis. Ang crisis silang may crisis. At ang bansa ang may crisis, hindi lang yung sinasabi niya sa saligang batas. Gusto ko munang talakayin yung sinasabi niyang pwede nang mag-alal sa presiding officer na hindi kailangan ng Senate President. Teka muna. Kasi sabi niya, napalitan na raw ang rules. Parang ngayon ko lang yata narinig na nagkaroon ng palitan ng rules. Sapagkat hindi naman yung bagong majority ngayon na sinasabi, yung majority of 12 na hindi naman majority. Nung sila ay pumalit doon sa isang grupo, in-adjourn nila . So wala akong nabalitaan na nagkaroon ng debate tungkol sa amendment ng rules. Ayaw nga nilang pumayag noon na magkaroon ng amendment . Hindi ba kaya sila nag-walk out? So kailan napalitan yan? Yan ang tanong ko ngayon. Parang kababalaghan. Pero regardless of that, dapat talaga abogado ang mag-preside para hindi na tinuturuan. Kasi kung hindi ka abogado, palagi kang may katabi niya, magtatanong ka pa, tama ba itong ginagawa ko o hindi. Kaya dapat talaga abogado. Pero tanong nga dyan hindi pa kayo nagkakasundo. Sino ba talaga sa inyo? Ang Senado, yung Cayetano Group o yung Gatchalian Group? Kasi sa ngayon, dalawa kayong Senado. Dalawa kayong impeachment court. Pero bukas, dahil may special session, mukhang magkakatuusan bukas. Tingnan natin, sa tingin, ang aking palagay, kung totoo yung mga balita na isang senador ay lilipat, magiging mutin academic pag nagkaroon ng 13 at botohan nila, invalidate nila yung pagkaupo ni Senator Gatchalian. Kaya abangan na lang natin bukas kung ano ang mangyayari. Ayan. Samantala, Attorney Sal, ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi daw kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga tagapagsuot langit o apple polishers, kundi mga opisyal na magbibigay ng tapat at tamang impormasyon. Sa panayam sa kanya, Attorney Sal, nung nakaraang weekend lang with Boy Abunda, sinabi ni Yusek Claire Castro na handa siyang ipagtanggol ang administrasyon basta't ginagawa nito ang tama at hindi nagtatagos ng maling gawain. Kasabay nito ay pinabulaanan din ng Malacanang ang mga kumakalat na ulat tungkol sa umano'y planong sa
Ngunit kung may mali, sabi ni Yusek Claire Castro, direkta daw niyang sasabihin ito sa Pangulo at hihikayatin yung agarang aksyon. Gate niya, mahalaga sa liderato ang katapatan at bukas na komunikasyon sa loob ng gobyerno at hindi ang pagsang-ayon lamang sa lahat ng desisyon ng Pangulo. Ito pong sagot po ni Yusek Claire Castro, Attorney Sal, sa panayam niya kay Boy Abunda. Sinabi niya mismo na kung magkakamali daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga siguro mga polisiya ay agad niyang i-correct, Attorney Sal, at hindi siya magdadalawang isip na sabihin ito sa Pangulo. Ano pong inyong reaction doon, Attorney Sal? Well, at kayo pala, ang buhay sa mundo, nahawa na rin to kay Jaime. At saka Kiping. Puro kabalbalan pinagsasabi nito. Ikaw takot na takot ka nga sa presidente mo eh. Hindi ka nga cabinet member, you cannot even sadya. Kunyari ka na, hindi talagang ikaw. Jose Clara, you should know where your place is. Huwag ka na magmagaling kasi hindi bagay sa'yo. Ang tingin sa'yo tuloy ng tao, para kang para kang kubikero dyan eh. Yun lang yun lang issue ng tama ba ang panghihimasok ng isang dayuhan. Kung ikaw ay matapat sa pagkakaabogado mo, kinontra mo na yan. Either kinontra mo ng hayagan or nag-resign ka na lang. Kasi mali eh. O, kaya hindi totoo yung pinagsasabi mo. Ayan nga, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, opisyal nang nagpatawag ng isang special session, ito na, ng Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin nga ngayong Miyerkules. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Creseline Catarong. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na magtipon sa isang special session sa Hunyo 17. Layunin nitong agarang talakayin at may pasa ang mga prioridad na panukalang batas na may kinalaman sa social protection, edukasyon at kalusugan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na matugunan ang mga hamon sa enerhiya at ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso na aksyonan ang mga mahalagang panukalang batas na nananatiling nakabinbin kahit nasa mga huling yugto na ng proseso ng legislasyon. Ayon sa Malacanang, ang hakbang ay alinsunod sa Section 15, Article 6 ng 1987 Constitution na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na ipatawag ang Kongreso sa special session anumang oras upang tugunan ang mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Idinagdag ng Pangulo na hindi maaring huminto ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mamamayan kahit hindi regular na nakasesyon ang Kongreso. Kabilang sa mga prioridad na panukalang batas na tatalakayin sa special session ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile at Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas o GIDA Schools Act, mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, at iba pang mga panukalang naglalayong palakasin ang social protection at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bukod sa mga panukalang batas, inaasahan ding magbibigay daan ang special session upang maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing nominasyon sa mahalagang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Inaabangan sa special session ang bubuo sa majority at kung lilitaw ba rito, si Senator Joel Villanueva para makabuo ng legitimate majority ang Gatchalian faction ng Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Marami pala din sila ang usapan na mga
mahalagang probisyon na kailangang ma-address hindi lang ng Senado, Attorney Sal, pati yung mga membro ng Kamara sa darating na bukas. Talaga namang ang Kongreso palaging ang lahat ng pag-uusapan niya kasi tungkol sa pagpapasa ng batas yan. Whether ngayon, nakaraan, o kakaroon ng mga sessions sa mga susunod na panahon, palaging mahalaga. Kaya lang, ang problema nga, mahalaga nga, ang inuuna nga nila politika. Kaya nga merong gridlock, stalemate, may deadlock. Kasi nga, inuuna nila yung mga pampolitikang kapakanan. Kaya hindi sila nagkakasundo dyan. Dahil kung magiging independent-minded lang ang bawat isa, wala yan. Hindi magkakaroon ng mga green block yan. Ayan. Kaya tingnan natin bukas kung ano mangyari. Mm. Darating ba yung 12? Yes, At Attorney Sal. magkakaroon ba ng balasahan kung dumating silang 22. 22 ang darating dahil yung isa nakakulong, yung isa Nagtatago. wala. Malay mo, baka bigla rin dumating. Mm. Pero yung justice system, tingnan natin kung halimbawa yung isa daw, di umano, Mm. lilipat, magkakaroon sila ng forum. Tingnan natin. Ayan. Sa kaugnay nga na balita, Attorney Sal, naghahanda na rin yung mga tinaguriang Gatchalian Block para sa darating na special session na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, asahan daw yung panibagong balasahan sa Senado. Alamin natin sa report ni Sheena Torno. Hindi lamang ang kapalaran ng mga nakabinding mahalagang panukala ang dapat abangan sa gaganaping special session. Kasabay nito ang posibleng panibagong balasahan sa liderato ng Senado. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nagpupulong na ang Gatchalian Block para sa isang araw na special session sa Miyerkules. Kabilang sa kanilang mga pinag-uusapan ang susunod na hakbang ng Cayetano Block na patuloy na kumukwestiyon sa pamumuno ni Gatchalian. Pinag-uusapan ko ngayon ng leadership namin kung ano pang gagawin, pero hopefully hindi na po siguro, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami, parang gano'n. Bababa na po dahil yun po sabi niya, di ba pa may 13 kayo, bababa na po kami, bababa na raw siya. Kasama rin sa mga inaabangan kung magiging daan ba ang special session na ito para sa formal na paghalal kay Gatchalian bilang bagong Senate President. Possible po yun, opo, baka may mahimasmasan. Ongoing naman po yung mga magkaibigan po, pakitulong po sila. Dagdag pa ni Tulfo, 2 senador ang nakatakdang lumipat sa kanilang paksyon. Umuugong na ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, habang isang babaeng senador naman ang hindi muna pinangalanan ng mambabatas. Dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi sambayan para matapos na ito, na tumahimik. Una na ring nagpahayag si Villanueva na kasalukuyang nasa panig ni Cayetano na handa siyang dumalo sa pinatawag na special session ng Pangulo. We will be there. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan. Nagkomento rin si Senator Ping Lacson hinggil sa isyong ito. Sa kanyang Facebook post, maikling ngunit makahulugan niyang sinabi ang mga katagang delulo no more o delusional. Habang si Senator Mig Zubiri naman ay binigyang diin ang kahalagan ng paggampan ng mga senador sa kanilang tungkulin. Anya dapat nang itigil ang mga drama na nagiging dahilan lamang ng pagkaantala ng mga trabaho sa mataas na kapulungan. Samantala, wala pang inilalabas sa opisyal na pahayag ang iba pang mga senador mula sa Cayetano Block hinggil sa gaganaping special session sa Miyerkules. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, yung mga pahayag ng mga senador. Medyo natawa lang ako dun sa komento ni Senator Ping, Attorney Sal, kasi sabi niya sa kanyang post sa X ay delulo no more na daw. So, wala na daw sanang maging delusional sa darating na special session. Siya nga yung delusional. Pero nakaka-intriga lang din, Attorney Sal, kasi bukod doon kay Senator Joel Villanueva na yun nga, maugong nga na siya yung baka magiging ika-13 na senador na lilipat sa panig. Meron pa daw isang babaeng senador, hindi natin alam kung kanino or sino ang senador na yon. Malalaman din natin siguro bukas.
May Baka si Lawrence. yan din yung hula ng ibang Attorney Sal. Pero yun nga, alamin natin bukas kung totoo nga ba yun. Pero sa iba pang balita, Attorney Sal, dahil nga nung nakaraang linggo ay nagkaroon ng tangkang pag-hack doon sa isa sa mga website ng pamahalaan, ito ang Senado, ay natukoy na daw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC at ng National Bureau of Investigation yung mga suspect na nasa likod ng defacement o yung pag-atake sa ilang government websites. Kabilang na nga yung website ng Senado. Alamin natin sa report ni Cherry Light. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, may mga personalidad na silang minomonitor at kasalukuyan ng pinapalakas ang kanilang kakayahan sa cyber investigation upang makabuo ng sapat na ebidensya laban sa mga responsable. Kaugnay ito sa cyber attacks nitong nakaraang linggo laban sa ilang mga ahensya ng pamahalaan. Yes, may mga ito, these are the usual suspects po na nakikita natin. We already have procured a system, nagpa-POC na kami dito sa isang sistema to really identify these persons para naman magkaroon tayo ng basis para i-apprehend itong mga to. Samantala, sinabi naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na bagamat iba't ibang individual ang sangkot sa insidente, kabilang ang mga ito sa iisang grupo. Actually, we have identified the person involved, but we will act accordingly. So, abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa na nito because this will be illegal. Tiniyak naman ng CICC na walang sensitibong datos o impormasyon na nakuha ang mga cyber hacker mula sa mga naapektuhang website. Ayon kay Paraiso, agad ding nagsagawa ng mga hakbang ang mga ahensya upang matukoy ang posibleng kahinaan sa kanilang mga sistema at maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Wala akong nakuha ang sensitive data nung check. Although naging proactive po si NBI na after this incident, nagpapa-VAPT testing na ho sila sa ating DICT, yung Vulnerability Assessment and Penetration Test. Maaring maharap sa kasong paglabag sa cybercrime laws kabilang ang computer manipulation at malicious mischief ang mga nasa likod ng cyber attack. Matatanda ang nakaranas ng defacement ang website ng Senado at Kamara sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon nitong nakaraang weekend. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo sa balita na natukoy na daw nila yung mga nasa likod ng pag-atake sa mga website ng pamahalaan? O ba't di pa nila inuhuli? puro salita. Wala. Huliin na nila. Matigil na ang hacking. Ayan. Yan nga, Attorney Sal. Samantala, nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit na gaganapin sa Kazan, Russia. Alamin natin sa ulat ni Carcelyn Catarong. Nilatag ng Department of Foreign Affairs ang mga detalye ng nakatakdang working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia na kasabay ng pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang paggunita sa ika-35 anibersaryo ng dialogue relations sa pagitan ng ASEAN at Russia. Sa palace briefing nitong Lunes, sinabi ni ASEAN 2026 Philippine spokesperson at DFA Assistant Secretary Javier Imperial na si Pangulong Marcos bilang kasalukuyang ASEAN Chair ay magsisilbing co-chair ng summit kasama si Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Imperial, mahalaga ang summit para sa Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang pagbisita ni Marcos sa Russia bilang Pangulo at kasabay din ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia ngayong taon. Sa pagpupulong, inaasahang tatalakayin ng mga lider ng ASEAN at Russia ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang kooperasyon sa iba't ibang larangan. Kabilang dito ang biosecurity, paggamit ng space at satellite technology, enerhiya, seguridad sa pagkain, agham at teknolohiya, kalakalan, pamumuhunan, turismo, edukasyon at people-to-people exchanges. Inaasahan ding pagtibayin sa summit ang ilang mahalagang dokumento tulad ng Kazan Declaration 2026, mga joint statement tungkol sa enerhiya at cultural cooperation. Kabilang din ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030 na magsisilbing pangunahing roadmap ng kooperasyon ng dalawang panig sa susunod na 5 taon.
Samantala, sa nakatakdang bilateral meeting ni Marcos at Putin, pagtutuunan ng pansin ang paggunita sa ika-50 taon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia at ang pagpapalawak ng kooperasyon sa mga larangan ng energy security at food security. There's going to be a bilateral meeting between the President and President Putin, and then there will also be a gala dinner for the leaders. And then for the commemorative summit, there will be the plenary, of course, where all the leaders will be sitting down and then discussing the agenda for the summit. Sa kabilang dako, pinaliwanag ng DFA ang desisyon ng Pilipinas na palalimin ang ugnayan sa Russia sa gitna ng mga tanong kaugnay ng sanctions na ipinapataw ng ilang bansa tulad ng Estados Unidos, maging ng European Union laban sa ilang sektor ng Russian Federation. So we're looking at, of course, it's a 35 years of celebration of the relations. So we're looking at, pursuing the interests across all the three pillars, so political security, economic, and social-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, as well as the region. Ibinahagi naman ng DFA na lahat ng miyembrong bansa ng ASEAN ay magkakaroon ng kinatawan sa summit. Ipinaliwanag ni Imperial ang kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at ng ASEAN sa Russia, partikular sa kapakanan ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa nasabing bansa. And expanding this to look at the three pillars of cooperation under ASEAN, for example, under the political security, if we just look at, let's say, our cooperation with Russia on transnational crime, also on counterterrorism. These cooperation initiatives are very important not only for our kababayans but also here in the region. Ayon sa opisyal, tinatayang nasa 15,000 Pilipino ang kasalukuyang nasa Russia. Karamihan ay nagtatrabaho sa service sector, habang mayroon ding mga guro, inhenyero, estudyante, mananaliksik at mga artist na nakikinabang sa mga programang pang-edukasyon at pangkultura ng dalawang bansa. Sasamahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro si PBBM sa kanyang pagbisita sa Russia at magpapadala rin ang Department of Trade and Industry ng maliit na delegasyon para sa nasabing summit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo sa muling pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Russia? Ayan ang sinabi ko, hindi itong panahon ng pamamasyal, ng pagbabiyahe. Anibersaryo lang yan eh. Saka yung mga pinagsasabi nung, sino yung nagsasalita sa DFA, yan eh, matagal na nating alam yun, nakalatag na yun eh. In place na lahat yun eh. Wala. Talaga, ito ang kailangan ng presidente. Manatili ka rito sapagkat nandito ang problema. Meron tayong earthquake. Hanggang ngayon, di malaman kung paano nila bibigyan ng ayuda. Magulo pa rin sila. Dapat nakakonsentrate, pati dyan sa mga Kongreso, Senado. Dapat ngayon, lahat kayo magkaisa para mabigyan natin ng pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin si Gerald Santos. Hindi, puro nga politika, puro pamamasyal, puro pagnanakaw. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Ayan nga, Attorney Sal. At meron pang isang issue, Attorney Sal, susunod na balita. Dahil daan-daang katao mula sa iba't ibang grupo ang nagmarcha sa Menjola para manawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Alamin natin ang buong kwento sa report ni Aaron Rojas. Sa ilalim ng kilusang Move for Peace Now, nagmarcha ang mga kinatawan ng civil society groups, youth organizations, community leaders at peaceful advocates sa Maynila. Ipinanawagan nila ang pagbabalik sa orihinal na diwa ng Bangsamoro Peace Process sa Mindanao. Ayon sa mga organizer, dapat maibalik si Alhaj Murad Ibrahim bilang Interim Chief Minister at muling maitalaga ang mga miyembro ng Parliament na inindurso ng MILF. Gusto po natin na hilingin sa ating Pangulo na ipatupad anuman yung napagkasunduan sa peace agreement na kung saan nakasad doon na dapat during transition period na ito, itong transition government na ito ay MILF muna yung mamumuno, mamamahala. Sila muna yung magde-design ng mga batas para sa ating mga future generation na Bangsamoro.
maibalik si Al-Haj Murad at yung MPs, member ng parliament na recommended or endorsed ng MILF. Bukod dito, hinimok din ng grupo si Pangulong Marcos na agad magtalaga ng bagong chairman ng Government Peace Implementing Panel. Nabakante ang posisyong ito kasunod ng pagbibitiw ng dating opisyal noong Pebrero. Upang manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na unang-una ay magtalaga na siya ng chairman sa GPH Implementing Panel. Sapagkat ang existing po natin ngayon ay MILF, yung sa counterpart po na government panel, wala pong chairman dahil nag-resign na po si General Llano noong February. Inakusahan naman ng Bangsamoro Group si Special Assistant to the President Anton Lagdameo ng pangingialam sa liderato ng BARM. Iginiit ng grupo na ang kasalukuyang pagbabago sa transition government ay salungat sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at Bangsamoro Organic Law o BOL. So si Sap Anton Lagdameo po, isa po siya ngayon sa nakikita ng Bangsamoro na distractor ng peace sapagkat ginulo nila yung on track na peace process sa peace table, ginulo nila. Nagtalaga sila, nilagay nila itong interim chief minister na si Makakuwa. Kaibigan nila to kaibigan ni Galvez at ni Lagdameo at ni Tamayo. So naglagay sila ng isang interim chief minister at pinalitan yung legitimate na MILF. Kasama rin sa mga panawagan ng mga nagprotesta ang pagbawi sa paghirang sa kasalukuyang interim chief minister, ang buong pagpapatupad sa mga kasunduan sa kapayapaan at ang pagtanggal sa mga personalidad na anilay nakakahadlang sa Bangsamoro transition. Nagbabala ang grupo na hindi dito magtatapos ang kanilang pagkilos. Mari pa silang magsagawa ng mga susunod na protesta kung hindi maririnig ng Malacanang ang kanilang hinaing. Sa ngayon, hinihintay pa ng grupo ang magiging tugon ng Malacanang hinggil sa isyong ito. Nananatiling sentro ng usapin kung sino ang dapat mamuno sa BARM habang nagpapatuloy ang transition process. Ito ay isang isyong maaring magkaroon ng malaking epekto sa darating na BARM parliamentary elections sa buwan ng Setyembre. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, mga kapatid din natin mga Muslim ay meron din silang panawagan sa gobyerno, yun nga sa panig ng BARM na dapat ay ibalik sa orihinal na kasunduan yung mga napag-usapan dati, Attorney Sal. Ano pong komento ninyo dito? Yan ang delikado kasi yung MILF na yan. Yan ang naging problema ng pamahalaan ilang dekada na, yung mga rebelde. At kung hindi nila tuunan ng pansin yan, it's brewing. Pag yan sumabog na naman, na nagawa na nga ng paraan ni Presidente Duterte na magkaroon ng BARM, siguradong dagdag problema yan. Kasi may problema na tayo sa pagtaas ng pangunahing bilihin, may problema na tayo sa kalamidad, problema dyan sa deadlock sa Senado. Eto na naman, may problema ka na naman. Pag ito, nag-alsa na naman, malaking gulo na naman to. Kaya yan ang problema May gulo dito, yung ating presidente nandun, mamamasyal sa Russia. Mabuti kung mamamasyal lang sa Saloneta, okay lang. Ayan nga, Attorney Sal. Maraming ang umaasa na sana ay yun nga, matugunan niya yung mga problema dito sa ating bansa. Pero sa nakikita natin ay taong bayan na talaga ang bahalang humusga. Ito na po, Attorney Sala, babasahin na po natin ang mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Ito ay mula kay Rene Mercurio, YouTube comment. Kung sana kasi di na lang ninyo kinontra yung naunang nakita ni Tatay Digong ang maging sitwasyon kung hindi Duterte na iboto. Ngayon nangyari na ang pinangangambahan ni FPRRD. Wala yan. Alam nyo, sila na mismo nagsasabi na hindi porket in-endorse namin yan, ibobotohan nyo. Di ba yan ang sabi ni Presidente nung Duterte nung sa Hong Kong, pati si BP. Hindi porket in-endorse namin, bobotohan nyo. Kailangan kilatisin nyo, yan ba'y karapat dapat, yan ba'y nagpapanggap,
Kaya dapat maging ano tayo, hindi porket kakampi o pumupormang kakampi, yayakapin natin. Maging maingat tayo dyan. Ayan. Well, may kaugnay yung komento sa second. Babasahin na lang po natin yung kasunod. Mula kay Alan Alvarez, useless mag-file kasi sa 17, makukuha na nila yung 13. Kaya sumunod ang tao sa Senate dahil sa Malacanang. Kahit mag-file sila, matagal din naman magde-decide ang Supreme Court. Useless. Yan po. Next. Ito naman from Junalita Lumando Kaimtang. Ang tanong, attorney, kung tama sila na pwede na ang 12, bakit pa sila kailangan manligaw sa majority yung sa panig ni Cayetano, attorney? Nililigawan nila yan para sa pagboto sa impeachment. Kasi mahirap kunin yung 16. Ayan. Ito naman po from Lalaine Garcia. Attorney Sal, kahit ipapaliwanag po nyo yan sa kanila, bendalo nga po sila. God save the Philippines. Pinapaliwanag natin hindi sa kanila, kundi sa taong bayan para alam nila ng katotohanan, ang tama at mali. Ayan. Ito pa, may katanungan pa, Attorney Sal. Si Bernard Panlilio, napakagulo ng bansa natin at wala nang paggalang sa konstitusyon. Pinipilit nilang baluktutin, masunod lang kagustuhan nila na mapagtakpan ang anomalya. Biktima ay ang taong bayan, lugmok sa kahirapan. Correct. At may komento, Attorney Sal, si Mel sabi niya, showbiz na showbiz daw yung sagot ni Auntie Claire sa mga katanungan sa kanya ni Boy Abunda. Ibig mo sabihin showbiz ibig sabihin empty. Hindi, bakit mo ipaparis showbiz? Maraming matatalino si showbiz. Siya hindi siya showbiz. Doon siguro sa the way na nakapag sumagot si Yusek Claire, yung parang yung sinabi niyo kanina, Attorney Sal, na Alat kayo siguro, ibig mo sabihin. yun po. That's the word. At ayan, Attorney Sal, babatiin din po natin yung mga nanonood sa atin sa ibang bansa, lalo na ngayong mga panahong ito. Mula kay Roxanne Costo, good morning, Attorney Sal Panelo, watching from Queensland, Australia. Ito si Lalaine Garcia, yung nagkomento kanina. Good morning, greetings from USA. At kay Lourdes DXB, hi po, good morning, Attorney Sal. And Carlo watching from Dubai. At si Mel, ito si Natalia Suruiz, si Apollo de la Cruz, si Bernard Panlilio, at si Nepdrox. Andrea Gueco din watching from Singapore. Kumusta po kayong lahat dyan? Kami ay nananalangin palagi sa inyong kalusugan at sa mabuting kalagayan. Ayan po. At muli, maraming salamat po, Attorney Sal, sa ating naging diskusyon ngayong umaga at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. Muli, sa pangalan po ni kapartner Hannah Jane Sancho, ako po si Carlo de la Peña. At ako naman po inyong lingkod. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang bukas na muli dito sa ating programa. Dito lamang po sa programang Problema Nyo, Itawag kay Panelo. Problema nyo, itawag kay Panelo.